Breaking news po tayo mga kababayan. Isang general nagsalita na. Major General Romeo Pocis ng Air Force. Nako, may matinding pasabog dito. Binira itong si Martin Romualdez dito na sinabi na laglagan na. Nako po, mga kababayan ko. Nagkakaroon na ng away dito. Di ba si Martin Romualdez umamin na hindi siya ang mastermind at bakit ginagawa siyang fall guy? Ngayon po, lalaban na daw at hindi na daw tatahimik si Martin Romualdez. Bakbakan na kung bakbakan. Ngayon po, pakinggan po natin itong si General Pocis na tila may ibubulgar na malaki. Kanina kasi mga kababayan, nakita ko yung pahayag ni Vice Mayor Respicio na tila may revolusyon. Ako, may magaganap na revolusyon. Totoo kaya ito? Pakinggan po natin mga kababayan ko. Nako, kinikilabutan ako. Doon sa kanyang unang sinasabi niya na dinideny niya. Hindi daw siya kasama doon sa mga corruption na yan. At ginagawa lamang daw siyang pinopolitika lamang daw siya ang dinadamay. Ang tinutukoy dito ay of course yung Pangulo dahil mukhang nagkaroon na sila ng falling from grace, parang ganon. Naglalaglagan na, very clear. Magandang umaga po ulit kay Retired Major General Romy Pocis. General, good morning, sir. Good morning, Jay. Good morning. Apo, Kong, ano po ang, General, ano po ang inyong sapantaha doon po sa paglitaw ng bagong testimonya in behalf po ng UPI, doon po in behalf din po ng 18 ex-soldiers na naglahad po ng maleta scandal. Dito po sa paglantad ni former Speaker Romualdez na binanggit po ng 18 ex-soldiers at nitong sinasabing pagkakahuli raw kay Zaldico na binanggit rin po ng mga dating sundalo, sir. Yeah, itong pahayag ni former Speaker Martin Romualdez ay lumalabas na nagbabanta na siya. Okay? Sa sinasabi niya, marami siyang nalalaman, hindi siya pwedeng parang gawing fall guy. At pagka nangyari yon, sabi niya, ay hindi lamang siya babagsak mag-isa. Mandadamay siya. Yun ang kanyang sinasabi. Ayan mga kababayan ko. Kasi nung nakarang araw si Martin Romualdez tila sumambulat sa galit na talagang sinabi niya, ba't nyo ako ginagawang fall guy? Inilalaglag nyo ako. Marami akong nalalaman dito sa admin na ito. Nako, mga kababayan ko, ituturo na ba ang mastermind? Lalaban na daw at hindi na tatahimik. Tama na ang pananahimik. Yun ang sabi niya kaya nagbabanta si Martin Romualdez. Ito po ang sinasabi ni Romeo Pocis. Nako, mga kababayan, panoorin natin. Nako, tumataas yung balahibo ko dito. Ngayon, doon sa kanyang unang sinasabi niya na dinideny niya. Hindi daw siya kasama doon sa mga corruption na yan. At ginagawa lamang daw siyang pinopolitika lamang daw siya ang dinadamay. Ang tinutukoy dito ay of course yung Pangulo dahil mukhang nagkaroon na sila ng falling from grace, parang ganon. Naglalaglagan na, very clear. Opo, so sir, sa panig po ng UPI at ng 18 ex-soldiers, parang napatotohanan nitong bagong pahayag ni Romualdez yung expose ng mga magigiting na dating sundalo. Doon yung mga sundalo, sinasabi nila kasama, nag-deliver sila dyan kay Martin eh. Pero ito naman sinasabi ni Martin, hindi daw siya kasama sa corruption na yan. Di ba? Pero may conflicting dahil nung huli sinasabi niya na pagka talagang pinush siya at ginawa siyang fall guy, ay hindi siya aalis ng matahimik. Sabi niya, I will not go silently, and I will not go alone. Sabi niya. So yan yung pagbabanta na mukhang kung gagawing fall guy nga siya ay
mandadamay siya. Parang ganon ang ibig niya sabihin. Ibig sabihin, meron siyang kinalaman din doon sa mga korupsyon na yan, yung mga maleta na yan. At yung nga sinabi niya, mandadamay siya, hindi siya pwedeng mag-isa. Parang ganon. Opo, itong mga ganitong katindi na issue po ng korupsyon at banggaan ng mga nasa pamahalaan, ito ba nakakataas ng moral sa mga naktibong naglilingkod sa AFP? Based po sa inyong karanasan sa serbisyo. Ayan mga kababayan ko, grabe mga pasabog ni General Pokis. Tila naglalaglagan na daw. Nako po mga kababayan, sino kaya ang ilalaglag na malaking pangalan ni Martin Romualdez dito? Nako po mga kababayan ko, tumatayo talaga balahibo ko dito. Napakasama nitong nangyayari sa bansa natin, ano? Dahil alam naman natin na yung mga involved dyan, yung mga congressman, yung mga politiko, yung mga mataas na pinon ng gobyerno, ay elected, pinili ng taong bayan para magsilbi sa taong bayan. Okay? Tapos, imbis na magsilbi, pinagsasamantalan pa yung taong bayan. Di ba? Hindi na nga sinisilbihan, ninanakaw pa yung pera ng taong bayan. Ganun nangyayari yan. Talagang napakasama nung nangyayari sa atin. So talagang yung mga, hindi lamang yung mga ordinaryong Pilipino, ang talagang nagagalit dito, kundi pati yung mga sundalo. Although yung mga sundalo, mga pulis, mga Pilipino rin yan may pamilya rin yan So nararamdaman nila yung hirap ng ginagawa dahil dito sa mga pagkurap-kurap na yan. So hindi lang siyempre makapagsalita yung mga pulis, military dahil nasa serbisyo sila, pero yung kanilang damdamin ay ganun din sa damdamin ng pangkaraniwang Pilipino. Opo, lalo na yung tinatawag ng mga nasa serbisyo, General, moral, high moral or low moral. Lalo pat kung ikaw ang isang sundalo na ipinapadala sa mga misyon, tapos naririnig mo itong ganitong mga mga issue ng di umano'y korupsyon sa pamahalaan, malamang sa malamang mayroon ka talagang maiko-comment dyan, General, kahit sa sarili mo lang na level. Tama yan, dahil itong mga sundalo, talong yung mga nakadeploy kung saan sa mga lugar, nakakasalambuhan nila itong mga ordinaryong mga Pilipino. Hirap na yung mga Pilipino, di ba? Marami dyan nagkakasakit, namamatay, hindi nagagamot. Marami dyan, hindi nakakain ng tama, di ba? Tapos, namamatay sa baha, mga kasakuna. Samantalang marami naman pera ang Pilipino, marami ng Pilipinas, kanya lang, again, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon na ang ninanakaw nitong mga pinagkatiwalaan ng taong bayan. Kaya masama ang loob nila, masama ang loob natin. Alam nyo mga kababayan, tama yan. Yung sinasabi ni General Pokis, ang mga Pilipino hindi mahirap, ang gobyerno hindi mahirap. Ano ang nagpapahirap? Yung mga buhaya. Yung mga ganid na mga politiko na nagsasamantala. Dahil ninanakawan tayo. Yung mga buwis natin, diretso sa kanilang mga bulsa. Mga Judas, Hestas, Barabas. Kaya ngayon mga kababayan, nagkakalaglagan na. Kaya itong si Martin Romualdez sumabog na wag daw siyang hahamunin. Ilalaglag ko kayo. Parang ganun Sabi niya kasi, marami akong nalalaman. Naku, sino kaya ang ilalaglag nitong malaking isdang ito, mga kababayan ko? Opo, pag-usapan po natin, sir, yung treatment ng mga malalaking personalidad na araw-araw po nating nababasa sa balita na di umano'y sangkot sa korupsyon, compare naman po sa naging trato doon sa 18 ex-soldiers. Ang siste kasi, General, parang yung mga dating sundalo, halimbawa, nakakita po ng nakawan, ni-report nila ngayon sa mga otoridad. Imbis na aksyon na ng mga otoridad, sila na ang naging suspect. Sila po ang binusisi at tinignan yung kanilang mga record. Fair, pantay po ba ang treatment, General, dito sa mga nababasa natin, na mga involved sa balita, mga lalaking personalidad, kumpara po sa pagtrato sa mga dating naglingkod sa AFP, na ang concern lang naman ay isiwalat yung kanilang nalalaman sa korupsyon sa gobyerno? Yung nga ang kwento niya, obviously hindi pantay yung treatment nila dahil
Itong mga dating sundalo na ito ay napag-utusan di ba? Na magdala ng mga mali-maleta na basura na yan. Yung palang basura na yan ay pera na milyon-milyon, bilyon-bilyon, ano? So, yung kanilang paglalahad base sa kanilang testimonya ay base sa kanilang personal na naranasan o nakita. Pero sa halip na, pasalamatan itong mga sundalong ito dahil sa ginawa nilang paglalahad na yan para malaman ng Pilipino yung tunay na nangyari na korupsyon, yung extent ng korupsyon na yan, ay sila pa yung parang ginagawang masama Yan ang doon, low-moral sa ating mga sundalo. Okay? Ngayon, ang United People's Initiative, dahil dito sa mga ganito na parang sinisiraan pa nga itong mga sundalong ito Kaya yung UPI, binigyan namin sila ng parangal Binigyan namin sila ng mga certificate of recognition. Okay? Ngayon, dahil dito sa pagtatakip na to, ayaw sila imbestigahan sa Blue Ribbon Committee, sila pa yung ginagawang masama. Ang UPI ngayon ay magkakandak ng parang no holds barred face-to-face meeting. Ayan mga kababayan, tama po ang sinasabi ni General Pokis. Si Pinky, kita niya naman. Saka si Tito Soto, ganadong-ganado, preparado ang impeachment. Pagka pwede na daw umpisahan mga kababayan, pero ang flood control, iwas na iwas silang pag-usapan. Yung 18 Marines, ayaw nilang pag-usapan kasi mga sinungaling daw at chismis lang daw ang gagawin sa Senado. Gagawing bardagulan lang daw na walang katotohanan. Saan kayo nakakita ng mga ganitong mga senador na walang kwenta? Yan ang sabi ng mga kritisismo na natatanggap nila. Dati si Marcoleta maliwanag na may ginagawa. Hinahabol ang mga bossing, pero dito kay Lacson, tila isang protector na isang pader na ginagawang panangga para hindi mahabol ang mga bossing. Nako po mga kababayan ko, matindi itong si General Pokis dito. Sa mga 18 dating sundalo to, 16 na Marines sa 2 Army. No holds barred meeting, face-to-face sa mga retired generals, colonels, pati na itong mga junior officers, pati na yung mga non-commissioned officers, mga master sergeants. Sasama na rin natin dahil marami silang inihiling na dapat makasama sila. So ito, Nako mga kababayan ko, tila may revolusyon na mangyayari kasi lahat na po, buong bansa, magtitipon-tipon ng mga retiradong mga sundalo, mga general, mga dating opisyal na matataas. Pag-usapan ang dapat pag-usapan. Naku, ano kaya ito mga kababayan ko? Ano kayong masasabi ng palasyo dito? Tila may revolusyon na nangyayari. Totoo kaya ito mga kababayan? Tuloy pa natin ito. no holds barred, pwede magtanong lahat ang mga generals, mga colonels, mga NCOs ng kahit ano, whether nandoon sa kanilang sinumpang salaysay o hindi. So itong mga 18 Marines nito at sa Army, sinasabi nila na sasagutin nila lahat yan, mga lahat ng klaseng tanong ng makatotohanan. Opo, naalala ko lang, General, yung famous quote ni Edward Snowden, yung pong leaker of US intelligence. Yung sinabi niya na when exposing a crime is treated as committing a crime, you're being ruled by criminals. Talagang akma-akma sa current setting ngayon. Sir, ano po ang magiging future, sir, ng 18 ex-Marines o 18 ex-soldiers? Sabi, maraming mga nababasa akong post sa social media na mas marami pa raw lilitaw. Totoo ba yun, sir? Ayan, mga kababayan ko, tila may malaking pagtitipon. Ano kayang magaganap dito, mga kababayan? No hold bars. Walang pagpipigil na usapan. Naku po, grabe ito. Meron pang may karagdagan, may 12 pa yan ang susunod, At base doon sa information sa akin, kumukuha lang ng timing para
bago lumabas itong mga ito. So ayaw nilang ulit yung parang nangyaring ganon sa 18 na parang sila pa yung masama. Kaya medyo kumukuha ng magandang tiyempo bago nila ilabas tong 12 na ito. Ayan, mga kababayan ko. Anong masasabi nyo dito sa mga pasabog ni General Pokis na talagang pag-uusapan ang dapat pag-usapan para masugpo ang korupsyon na ito? For transparency, for a better democracy. This is the Wonders Philippines. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po mga kababayan ko.